It's about Women's Month. Kaya title po ng ating theme for the month is Women Matters. Ibig sabihin, mahalaga ang mga kababaihan. Sabi nga nung ating text sa Proverbs chapter 13. Sabi sa Proverbs chapter 31 verse 30 ay charm is deceptive and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Kaya nga, sabi nga, yung alinlog ay nakakapagdaya at ang kagandahan ay baliwalayan. Sabihin, kumukupas yan. Pero, but a woman who fears the Lord is to be praised. Amen. Kaya, ang mga kababaihan na may takot sa Diyos ay dapat napatuloyan. Pero, ano kaya kung what if that woman is accused of adultery? What if that woman is accused of adultery? Diba? Dito po sa ating pag-aaralan, dito po sa ating teksto, it will show some lessons that will give us on how God deals with sinners who have been accused or caught in the very act of sin. Kaya nga the overall lesson is, sa ating teksto, the overall lesson is God deals with guilty sinners on the basis of the grace and truth of the Lord Jesus Christ. In other words, itong story na ito is beautifully illustrates what it says in John chapter 1 verse 17 that for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Alam niyo, itong ating binasa natin teksto nito ay nagsasabi na the scribes and the Pharisees judged this woman. Hinusgahan na kagad nila itong babae na ito according to the law of Moses, which clearly condemned the woman. But Jesus showed her both grace and truth. Both grace and truth. Alam niyo mga kapatid, to accuse someone of adultery so that it would hold up in Jewish trial for execution was no small thing. Hindi ito biro-biruan. Mag-accuse ka ng adultery doon sa Jewish court, ito ay hindi, it is not a small thing, or ibig sabihin ito ay wala lang. It is a serious matter. This is a serious matter. Kinakailangan ito kasi it is a serious matter kasi ito ay ang penalty nito is tulad ng sinasabi dito sa Leviticus chapter 20 verse 10. And that if a man commits adultery with another woman's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress must surely be put to death. Ibig sabihin, yung mapapatunayan na nag-commit na adultery, ang penalty nito ay kamatayan. The penalty nito ay kamatayan. Kaya nga ba, sa Jewish court, ito ang kinakailangan. The witnesses actually had to have seen
the couple going through the physical movements that could be capable of no other explanation. Ibig sabihin, huli sa akto. Caught in the act. Nakita nung mga saksi. Nakita ng mga saksi. Kaya nga ba, compromising circumstances is not acceptable. Hindi mo pwede yung nakita lang na magkasabay, meron na kagad relasyon. Yun ang makita na makatabi sa kama hindi ito tinatanggap sa korte. Sa atin, makita na magkasabay, sila na. Nakasiyete na kagad, nakamarites na kagad, naka-broadcast na kagad, kukuha na kagad ng literato, at ipopost na kagad sa social media. Talaga may relasyon. Magkasama silang dalawa, nanood ng sine, kumain sa restaurant, magkasabay sa bus. But, meron na kagad na tayo, ibig sabihin, ang tao ay ganyan. Ang tao ay ganyan. Masama ang isip. Madumi ang isip. Nakapag-create ng kung ano-ano. Yun ang tao. Yun ang tao. Pero mga kapatid, kaya nga ba mga kapatid, the witnesses had to have seen the same acts at the same time in the presence of each other for their testimony to hold up in a Jewish court. Ibig sabihin, yung saksi o yung mga saksi, hindi po pwede isang saksi lamang. Sapagkat pagka isang saksi, ay gawa-gawa mo lang yan. Duda mo lang yan. Kinakailangan merong dalawa o tatlong saksi na magpapatunay na nakita nila yung akto na doon sa lugar na iyon ay patutunayan nila na talagang nagkaroon ng adultery. Kung hindi, it is very likely doon sa babae na ito na-accuse, it is very likely that the scribes and the Pharisees had set a trap to catch this woman so they could trap Jesus on the horns of dilemma and accuse him. Ibig sabihin nun, ito ay isang pakana lamang ng mga scribes at ng mga Pharisees upang i-trap nila si Jesus. Kung ano ang sasabihin ni Jesus o kung ano ang magiging desisyon ni Jesus tungkol dito. Pero ganito kasi yan. Either he would agree that the woman must be stoned. Kung papayag si Jesus na batuhin yung babae, thereby he was undermining his reputation as the savior of the sinners and probably getting himself into trouble with the Roman authorities who didn't give the Jews the right of capital punishment, sapagkat walang capital punishment ng mga panahon na yun. Inalis na sa mga Hudyo yung capital punishment. Ngayon, kung sasabihin ni Jesus na, sige, batuhin nyo, lumalabag siya sa batas ng Roman, ng batas ng Rome. Or, he would show her mercy, thus proving that he did not uphold the law of Moses and was soaked on the sin. So, malambot siya sa kasalanan. Or, that this was a deliberate trap
is also seen by the fact that they only brought one sinner to Jesus. Ang hinarap nila ay yung babae lamang. Hinarap nila yung babae lamang. Oo, Aba. Ang hinarap nila yung babae lamang. Kasi you don't commit adultery all alone. Hindi mo pwedeng i-accuse mo na yung babae lamang na nag-adultery. Nag-iisa lamang siya. You cannot accuse adultery all alone. Nag-iisa lang siya. Paano siya nagkaroon ng adultery case? Ang tanong doon, so where is the man? Nasaan yung lalaki? O nasaan yung partner niya? Di ba? Wala. Siguro, kakampi rin ng mga scribes and Pharisees yung lalaki. Nagtago na o nagtatakbo na. Kasi sinasabi doon sa Law of Moses, sa Leviticus chapter 20 verse 10, na if a man commits an adultery with another man's wife, dalawa yun, man and a woman, they shall be surely put to death. Ibig sabihin, silang dalawa ay hahatulan ng kamatayan. Ito, hinahatulan ito, isa lang, babae lamang. Nasaan yung lalaki? Hindi natin alam, hindi mo sinabi kung nasaan. Di ba, no? Kaya nga ba, ang tanong yan, but note that, like this woman, katulad ng babae na ito, we're all being caught in the act of sin. Lahat tayo, we're all being caught in the act of sin. Kasi nga, even if we manage to keep our sin hidden in the fellow Christians or from public view, every single sin that we have ever committed is open and laid bare in the eyes of the living God. Kasi sinasabi doon sa Hebrews chapter 4, verse 12 and 13, for the word of God is living and effective and sharper than any double-edged sword, penetrating as far as the separation of soul and spirit, joints and marrow. It is able to judge the ideas and thoughts of the heart. No creature is hidden from him, but all things are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give an account. Ibig sabihin nun, lahat ay hayag sa mata ng Panginoon at wala tayong pwedeng itago sa harapan ng Diyos. Amen. Alam ng Diyos, He knows every sin, thoughts that we secretly entertain. Alam ng Diyos yung ating mga masasamang iniisip. Hindi mo pwede mo itago yan sa Diyos. At alam niya, He knows every swear words that we mutter under our breath. Yung mga pagmumura mo na hindi mo hindi mo nasasabi at nasasabi mo sa sarili mo ay alam din ng Diyos. Alam din ng Diyos yan. At lahat ng yan ay hayag. At wala tayong maikukumpli sa Diyos sapagkat sa Kanya tayo magbibigay sulit. At hindi lamang yon, that He knows every deceptive word that we have ever spoken to try to cover our tracks. Lahat ng ating mga pandaraya, lahat ng ating mga panlilinlang, yan ay hayag sa Diyos. Kaya hindi wala tayong pwedeng tago sa Diyos. And He knows the sins that we commit when we're all alone or when we're away in another place where we don't know anybody. Hindi ka pa pwede makapagtago. Ay, dito na lang ako sa Wanchay.
Walang nakakakilala sa akin dito. Kaya, pwede na akong gumawa ng masama rito. Alam niyo, sinasabi rin sa Psalm 139 verse 8. Pumunta ako sa langit, nandun ka. Pumunta ako sa impyerno, nandun ka. Saan ako makakapagtago? Wala akong lugar na mapagtataguan sapagkat kahit saan lugar, nandoon ka. Ayaw mo sabihin, uwi ako ng Pilipinas. Pwede na akong gumawa ng kung anong gawin ko doon. Wala naman nakakakilala sa akin noon. Oo nga, wala nakakakilala sa iyo noon. Pero alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mo doon. Kaya, tulad ng babae na yun, tayo ay katulad na guilty. We are caught in the act of sin. And religious people are just as guilty of sin as openly immoral people. Yung mga religious people are just as guilty. Religious people. Sapagkat, sinasabi, we tend to look on the woman on this story as the great sinner, while overlooking the fact that the scribes and the Pharisees were just as evil, if not more so, in God's sight. They were callously, o walang awa, wala silang awa na nagmagawa ng kasalanan against that woman. And we can say for certain, but probably she was a young girl. Siguro, hindi natin alam, pero marahil ito ay isang batang babae, pero they just don't care. They just don't care. They just don't care. Clearly, they didn't care about her at all. If they had cared about her, they could have held her in private custody until they brought formal charges against her. Kung talaga sila ay nagmamalasakit sa babae na yan, dapat sana ikinupkup muna nila until such time na magkaroon ng formal charges sa kanya. Pero hindi, kinladkad siya. Kinladkad saan? Sa dinala. Dinala siya mismo sa templo na kung saan maraming tao nakakakilala sa kanya upang siya ay mapahiya. But they didn't care about her feeling or about humiliating her in public. She was just a pawn for them to use and discard in their attempt to trap Jesus. Kaya they were using scriptures to judge others, but they do not judge themselves. Hindi nila ginajudge nila ang ibang tao, pero hindi nila ginajudge ang kanilang mga sarili. Ginagamit nila yung salita ng Panginoon. Maraming ganyan tao. Ginagamit yung salita ng Panginoon para ihusga yung kanilang kapwa, pero hindi nila hinuhusgahan ang kanilang mga sarili. Yung mga tinatawag ng mga self-righteous people. And God's holy law condemns us all because of our sins. God's holy law condemns us because of our sin. Dito sa sulat ni Pablo sa Romans, beginning chapter 1 hanggang chapter 3, ay talagang Paul builds his case where he shows that both pagan Gentiles and religious Jews
are guilty of sin. Lahat tayo ay guilty of sin. Kaya nga ang conclusion niya ay ito. For all have sinned and come short of the glory of God. Ito yung conclusion niya. Lahat tayo ay nagkasala. Ang sabi nga po sa bago yan sa Romans chapter 3 verse 23, Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala ni isa. Walang matuwid. Lahat. Kaya pagdating mo sa 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat na tayo ay nagkasala at wala sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. We need to see ourselves in this story. Kailangan makita natin yung ating mga sarili dito sa story na ito. Ibig sabihin, pagka nakakita ka ng isang tao na condemned, na kinukondemn, ano ang position mo? Kasama ka rin ba sa nagkukondemn sa kanya? Kasama ka rin sa mga nag-judge sa kanya? Katulad ng maraming tao na sumama sa mga scribes and Pharisees. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang bato. Nahanda silang ibato yung doon sa babae, yung pagka sinabi ang go signal sa kanila, ibabato nila. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa totoo lang, ang unang dapat na bumato ay yung mga saksi. Yung mga saksi, ang unang dapat na babato. Sapagkat sila ang nakakita. Doon sa sinasabi doon sa Jewish court, Jewish law, na kung sino man yung mga saksi at napatunayan na sila ay nagkasala nga, bibigyan sila ng go signal na babatuhin at ang unang babato ay yung mga saksi. Sapagkat sila ang nakakita. Sila binibigyan ng karapatan na bumato. Pero kung ikaw ay hindi naman nakakita, hindi ka masaksi doon, hindi ka ma-witness doon, wala kang karapatan bumato. Doon sa maraming tao nandun sa nakapaligid na yun, bawat isa sa kanila ay meron daladalang bato na handang mahandang ibato yung daladalin ng bato doon sa babaeng inaakusahan na sa pangangalo niya. Kaya nga ba Jesus deals with sinners first by applying God's law and truth to them. Ito maganda. Ang sabi nga sa John chapter 8 verse 5, nung dinala ng mga scribes and Pharisees yung babae doon sa harapan ni Jesus, ang sabi ng mga scribes and Pharisees sa kanya, in the law of Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? Tinetest siya. Ano ang doon sa sinasabi doon sa kautusan ni Moses na dapat na itong babae na ito ay batuhin. Pero hindi naman sinasabi doon sa law of Moses na batuhin. Must be put to death lang. Dapat teka batuhin. Ngayon, ano masasabi mo? Anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Anong ginawa ni Jesus?
Yumuko siya at nagsimulang magsulat. Yumuko siya na para bang binaliwala niya o hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi o yung mga pinaparatang o yung kung ano man yung mga gusto mangyari ng mga scribes and Pharisees. At ano ginawa ni Jesus? Nagsulat siya. Nagsulat siya sa ground. This is the only instance in the Gospels where Jesus wrote anything. But the big question that you're all wondering is, what did he write? Ano ang sinulat niya? Ano ang sinulat niya? Ano ang sinulat niya? May nagsasabi, alam niyo, ito isang katotohanan na si Jesus ay isang taong nag-aral. Sapagkat ang isang taong nag-aral ay marunong sumulat. At doon sa Luke chapter 4, ay siya ay bumasa ng kautusan. Ibig sabihin, he can read and he can write. Ibig sabihin, siya ay learned. Alam niya ang kautusan. At alam niya na si Jesus ay siya ay may pinag-aralan. May pinag-aralan. Some have said that he was stalling the time. Meron mga nagsasabi na siguro kaya nagsulat si Jesus doon para mag-isip siya kung ano yung kanyang sasabihin. Pero ito ay contrary sa kanyang pagiging all-wise Lord. Sapagkat siya ay full of wisdom, kaya hindi niya alam kung ano yung kanyang sasabihin. Hindi niya, ibig sabihin, he is just buying time. Pero hindi. Meron mga nasasabi that he was writing the Pharisees' sins in the dust. Ibig sabihin nun, sinusulat ni Jesus yung mga kasalanan ng mga Pariseo. Siguro, yun nga kaya. Yun nga kaya. Others, meron mga nagsasabi naman na he was writing the Ten Commandments. Kasi, nung sinulat ng Diyos yung Ten Commandments sa tablet, he was writing with his finger. At meron naman nagsasabi na he was shaming his enemies by ignoring them, showing them that they were unworthy to be heard. Pero the bottom line, kung ano yung sinusulat niya, the answer is, ano answer? We don't know. Nobody knows. Nobody knows. Hindi natin alam kung ano sinusulat ni Jesus. Jesus may have been giving them these hypocritical accusers and not wrote. Si Jesus, binibigyan niya ng mas marami pang kasalanan yung mga tao nito by not giving answers to their questions. Kaya nga ba, ano nangyari? When they continued to question him,
he straightened up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to cast stone." Kung sino man sa inyo rito ang walang kasalanan, mauna siyang bumato. Sino sa atin dito ang walang kasalanan na po pwede unang bumato? I challenge you. Wala po pwede. Sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Walang sino man nakakampulati ng Diyos. Amen. Amen. Kaya sinabi ng ating Panginoon Jesucristo ito ay sapagkat sinasabi niya na do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measures you use, it will be measured to you. Why do you look at the specks, at sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eyes? Bakit mo nakikita yung puwing ng iyong kapwa samantalang isang troso ang nasa iyong mata ay hindi mo nakikita? How can you say to your brother, "Let me take the speck out of your eye," when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite! First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Alisin mo muna yung nakaharang sa iyong mata. Bago mo alisin ang puwing ng iyong kapwa. Kaya nga ba, Jesus gives the law to the self-righteous but offers grace to broken sinners who repent. Ang sabi doon sa John chapter 8 verse 9, "And those who heard began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing." Umalis yung mga crowd. Nauna yung mga matatanda. Ba't kaya nauna yung mga matatanda? Ha? Sa palagay niyo? Guilty. Yun. Mas guilty sila. Thank you. Wow. Sana all. Thank you. Asa na tayo? Bakit nga yung matatanda? Guilty. Kasi mas guilty yung mga matatanda. Mas marami na silang nagawang kasalanan. Kaya ganun. Mas marami nang nagawa silang kasalanan siguro. Kaya ganun. Kaya nauna yung mga matatanda. And then, therefore, bakit sila umalis? Sapagkat ganito nangyari. Therefore, by the deeds of the law, there shall be no flesh be justified in the sight, for by the law is the knowledge of sin. Ibig sabihin nun, binigay ang
ang law, kaya nandyan yung law, ay upang makita mo na ikaw ay makasalanan. Pero hindi nakakapag-alis ito ng kasalanan. Nagkakaroon ka lang ng knowledge sa iyong kasalanan. Para bang ikaw ay humarap sa salamin na nakita mo yung iyong sarili. Nakita mo yung sarili na ikaw ay isang makasalanan. Pinamumukha sa iyo yung iyong mga kasalanan. Ipinaalam ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. And so maganda, ang ating Panginoon Kristo, and the Word was made flesh, siya'y nagkatawang tao, and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Full of grace and truth. Ang kautusan ay hindi nakakapag-alis ng kasalanan, samantalang ang si Jesus, nung siya dumating, siya ay nakapag-alis, full of grace and truth. At doon sa 17 na sinasabi, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Amen? Amen. Amen. Malapit na tayo matapos. At sinasabi nun sa Romans chapter 9 verse 15, kasi nung umalis na yung mga babato sa babae, naiwan si Jesus at saka yung babae. At makikita natin doon na walang sinabi doon na nag-repent yung babae. Di ba? Pero sinasabi na salita ng Panginoon na kinote ni Pablo ito sa Romans chapter 9 verse 15. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Ito yung privilege ng ating Panginoon. Ito yung privilege. Kung matatandaan ninyo, ang sabi niya kay Esau, na siya ay nagkagalit kay Esau, samantalang kay Jacob, siya ay binamahal niya si Jacob. Pero magkapatid yun. Para silang anak ni Isaac. Pero may choice ang ating Panginoon. Pero dito sa ating teksto, ang choice ng Panginoon ay patawarin yung kasalanan, yung nagkasala. Sapagkat nakikita, nababasa ng ating Panginoon sa Kristo ang puso ng babae na ito na siya ay nagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan. Nagsisisi siya sa kanyang nagawa niyang kasalanan. Kaya nga ba, it was to show His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Romans chapter 3 verse 26. Kaya ba, si Jesus namatay doon sa krus, for Him who knew no sin, He made to be sin in our behalf, so that in Him we might become the righteousness of God. Siya na hindi nagkasala ay itinuring na isang makasalanan upang mangyari nga na tayo ay maging katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At sabi pa sa Luke chapter 18 verse, ito yung larawan ng isang tao na nagsisisi ng kanyang kasalanan. Kasi ito yung
ito yung Pariseo at saka yung Publikano, yung tax collector. Na sinasabi ng tax collector na hindi ako, dinadagukan niya yung kanyang dibdib at sinasabi niya na hindi ako karapat dapat na tumingin man lamang sa inyo, Panginoon. Kaya nga ba sinabi ng Panginoon, I tell you that this man, rather than the other, yung Pharisee, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Siya na itinataas niya ang kanyang sarili, siya ay ibababa. Samantalang siya na nagpapakababa, siya ay itataas. Amen? Amen. God's grace is the basis for a holy life. Ito yung dasihan natin sa pagiging banal ng Diyos, ang katwiran o ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you? Has no one condemned you?" Nasaan na sila? Meron ba bang humahatol sa iyo? Meron ba bang umuhusga sa iyo? Ano sabi ng babae? She said, "No man, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." What shall we say then? Ibig sabihin, ito yung grace ng ating Panginoon. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Ibig sabihin, namatay na tayo sa kasalanan, hindi na tayo nabubuhay na sa kasalanan. Hindi ibig sabihin, magkakasala pa ba tayo na magkakasala upang sumagana ang biyaya sa atin? By no means. Hindi dapat mangyari yun. Sapagkat yung grace na ito ang nagbibigay sa atin ng ability to have a godly life. At sinabi sa Titus chapter 2 verse 11 to 12, "For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men, teaching us to denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world." Kaya nga ba mga kapatid, so God grants forgiveness as a free gift to all who put their trust in what Christ did, that He died on the cross for their sins, and on the third day He rose again from the dead for their justification. His free grace then becomes the motive to live in holiness, to please the one who gave Himself for us. God's amazing grace is the motivation to live a holy life. Amen? Amen. Amen. And pangwakas, that's how God's grace should work in our hearts. Hindi ganyan dapat nag-work ang biyaya ng Panginoon sa ating puso. Like this woman, we were guilty and condemned before Him. But rather than condemning us because of His sovereign grace, He loved us enough to die in our place and offer us a full pardon. And since it cost Him so much, ito ay talagang binayaran niya ng gano'n na lamang ang ating kasalanan. Kung kaya dapat mangyari sa atin, we cannot take this grace cheaply. Hindi natin dapat itong ipawalang bahala man lamang sapagkat pinuhunan nito ng buhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Amen. Amen. May God bestow on us His grace. Amen. 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 Tayo manalangin.